Kumusta? Heto na naman tayo para himayin yung mga material na binigay mo. Alam mo, naisip ko lang, yung mga lugar sa atin, bawat kanto, bawat building, parang may mga kwento sila na hindi natin basta nakikita, di ba? Yung parang espiritual na takbo. Tama ka dyan. Meron nga. So, ang misyon natin ngayon, based dito sa sources mo, pag-usapan yung dalawang bagay. Prayer walking, paglalakad na may panalangin, at saka spiritual mapping, pagmamapang espiritual. Oo. At yung pagsasanib puwersa nila. Paano sila nagtutulungan? Exactly. Tignan natin paano ba ito gumagana, ano ba potensyal nito. Sige, simulan natin. Sige, simulan natin siguro dun sa spiritual mapping. Kasi ito yung parang pundasyon eh. Hindi lang ito yung, alam mo na, pagtingin lang sa Google Maps ng lugar nyo. Malalim to. Proseso ito ng research. Sasaliksikin mo yung kasaysayan, kultural, politikal, sosyal, at lalo na yung spiritual na side. Okay. Hindi lang history ng events, kundi pati yung feel o spiritual na aspeto? Oo. At ang hinahanap mo rito ay hindi lang basta mga isolated na pangyayari. Ang tinitingnan natin yung mga paulit-ulit na pattern. Halimbawa, may paulit-ulit bang issue ng, let's say, kawalang katarungan o hidwaan? O baka may mga negative influence na parang ang lalim ng ugat? Yun ba yung tinatawag na strongholds o spiritual na kuta dun sa materials? Eksakto. Yun nga. Parang mga hindi nakikitang balakid na nakakaapekto sa komunidad. Tinitingnan din yung mga institutions, schools, munisipyo, palengke, mga lumang lugar. Saan kinukuha yung informasyon para dayan? Records lang ba? Marami. Pwedeng mga official reports, mga libro ng kasaysayan, pati lumang dyaryo, tapos importante rin yung mga kwento ng mga tao, lalo na yung mga matanda sa lugar. Testimonya. So, hindi lang siya objective data, may subjective din pala from people's experiences. Teka, paano mo naman malalaman o ano itsura niyang espiritual na kuta na yan base sa data? Medyo abstract kasi pakinggan, di ba? Magandang tanong yan. Kasi nga, hindi siya physical eh. Hindi mo siya makikita o mahahawakan. Mas napapansin siya bilang isang paulit-ulit na negative na bagay sa komunidad. Yung parang may sariling buhay na ang hirap tanggalin. For example, baka lumabas sa mapping na may matagal na awayan between families or groups. Nagsimula dekada na ang nakaraan, siguro dahil sa lupa. Tapos hindi na ayos? Oo. Tapos yung epekto nun hanggang ngayon, yung distrust, yung division, yun, pwede mong ituring na parang kuta ng pagkakahati-ahati. Gets mo? Okay. So, yung manifestation ng historical issue. Oo. O kaya isang lugar na laging mataas ang certain type of crime. Baka kolektado pala sa history ng poverty doon na hindi na solusyonan. Yung mapping, tinutulungan tayong makita yung mga ganong koneksyon, yung mga posibleng ugat. Okay. Nagiging mas klaro na. Ngayon, i-connect natin dun sa pangalawa, yung prayer walking. Paano to pumapasok? Ayon, dito na yung aksyon. Kung yung mapping pangangalap ng intel, ng pag-unawa, yung prayer walking, ito yung mismong pagpunta mo doon, yung presensya mo sa mga natukoy na lugar. So lumalakad ka talaga sa mga kalye? Oo. Active na pananalangin ito. Hindi lang sa loob ng building. Doon mismo sa labas, sa community. Habang naglalakad ka, pinagdadasal mo yung mga tao, yung mga issues na nakita sa mapping. At parang nagde-declare ka rin ng mga positive changes based sa faith mo. Tapos nakikinig din? For guidance? Yes, mahalaga yon. Nakikinig sa gabay ng Espiritu kung ano ba specifically ang dapat ipanalangin para sa lugar na yon. Hindi lang basta generic. Okay, naintindihan ko na. So parang yung mapping, siya yung nagbibigay ng intel report. Tama. Tapos yung prayer walking, siya yung parang special operations team na uma-action based sa intel. Ganun ba yung synergy nila? Perfect analogy. Ganyan nga. Napakaganda ng connect nila. Kasi isipin mo,
Kung puro mapping ka lang, ang galing ng research mo, pero hanggang dun lang. Theory lang. Papel lang. Oo. Puro kaalaman, walang application. Sayang din. Tapos, sa kabila naman, kung prayer walking ka ng prayer walking, pero hindi mo alam yung specific na issues, yung historia, yung mga kuta na yon. Baka masipag ka nga pero parang shotgun approach, hindi focused. Exactly. Parang bumaril ka sa dilim. Hindi mo alam kung saan dapat ituon yung energy. Kaya yung pagsasanib nila, yun yung nagbibigay ng mas strategic na approach. Mas matalino, mas targeted. Makes sense. Nakikita ko na yung logic. At nabanggit nga sa sources mo, dalawa raw ang major goal nitong pinagsamang strategy. Una, parang pag-confront o pag-dismantle ng mga kuta na yon, yung injustice, fear, division. Tama. Oo, yun yung isang side. Parang spiritual warfare aspect, kung iisipin mo. Tapos yung pangalawa, yung positive side naman. Pag-invite sa presence ni God, sa blessing, sa hope, sa transformation. Yun na nga, pagpapalabas ng pagpapala, ika nga, pag-declare ng mga pangako ng Diyos para sa lugar, pagtatanim ng pag-asa. Nabanggit din doon na may mga kwento raw ng pagbabago sa mga lugar na gumamit nito. Gaano ka-concrete yung mga reports na yun? Totoo ba yun? Well, ayon sa mga material mo, meron nga ang mga testimonya at ulat. Siyempre, alam mo naman, sa mga espiritual na bagay, mahirap yung 100% proof ng cause and effect, di ba? Oo naman, mahirap sukatin yun. Pero nandyan yung mga kwento. May mga reports daw ng pagbaba ng, halimbawa, certain types of crime sa specific neighborhoods. Ito yung mga lugar kung saan nagkaroon ng focused prayer walks na ginabayan nung natuklasan sa mapping tungkol sa ugat ng problema doon, like poverty or addiction. Interesting. May iba pa? Meron ding mga kwento ng new opportunities na biglang nagbukas para sa community o kaya paghilom ng mga awayan na matagal na. Ang point lang is, itong combined approach parang nagbibigay siya ng framework para sa mas intentional and strategic na pagkilos, both spiritually and maybe even socially later on. Malinaw. So, para sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano ang takeaway nila dito? Paano nila ito magagamit sa araw-araw? Siguro, ang isang malaking bagay ay nagbibigay ito ng bagong salamin, isang bagong lens para tingnan mo yung paligid mo. Yung kapitbahay mo, yung barangay mo, hindi na lang siya basta mga kalsada at bahay. Makikita mo na siya bilang lugar na may kwento, may spiritual na dynamics, may mga potential issues, pero may potential din for good. So, mas nagiging aware ka. Oo, at hindi lang aware, inaanyayahan ka nitong maging mas mapanuri at mas makialam in a positive way. Hindi ka lang tagapamasa. Pwede kang maging instrumento ng pagbabago sa spiritual climate ng lugar mo. Paglipat mula sa pagiging spectator to participant. Gusto ko yon. Isang paanyaya na tingnan ang pamilyar sa di pamilyar na paraan. Interesting talaga. Tama. At iiwan ko siguro sa iyo itong isang tanong, isang palaisipan. Paano kaya kung yung susi para sa tunay at pangmatagalang pagbabago sa komunidad natin, hindi lang yung mga project lang, alam mo na, yung pang surface level, paano kung nakasalalay pala yon sa mas malalim na pag-unawa natin at pagtugon doon sa tinatawag nating spiritual DNA ng lugar? Spiritual DNA? Oo, yung mga nakatagong kwento, yung mga minanang sugat, pati na rin yung mga hidden blessings at strengths ng community. Ano sa tingin mo, isang bagay na sulit pagnilayan habang tinitingnan mo ang sarili mong lugar?